Tigil! Saan ka tatakbo? Biglang, nawala lang. Sugatan siya, hindi makatakbo. Habulin pa! Ang mga mata. Umalis na sila. Wala nang problema. Hoy, anong ginagawa mo? Lanag, ha? Sinagawa mo. Gusto mo mabuhay? Bitawan mo ako. Wala na lang, Nat. Para sa'yo, mababayad ako ng utang. Kakaiba. Parang hindi ko kinasusuklaman ang kanyang paghawak. Nasa... Aris! Pag-apak mana. Nahanap na po ba? Nahanap na, may alam sa medisina. Ang pumunta sa hangganan ay si Senyorita Rina. Alice, punta ng Joaquin. Rina, bakit hindi man lang ka nagpaalam bago umuwi? Hindi pa gumagaling ang sugat mo? Tanya, ako'y doktor. Sa katawan ko ako ang nakakaalam. Ayusin ang mga bagay ni nanay. Kailangan akong bumalik. Siya na naman ang Joaquin. Kailan ba sila titigan sa paggulo nung ikaw ay sugatan? Kung hindi dahil sa kanila na pinahaba ang oras at hindi ka pinauwi para gamutin, paano ka magkakaroon ng kakulangan ng oxygen at nawala ng ilang alaala? Okay na. Tapos na yan. Usap tayo mamaya. Pasensya na. Nakilala na ba kita dati? Ginong ito, kung maniligaw ka, mag-isip ka ng bago. Kakaiba. May amoy siya na pamilyar. Ako manliligaw. Hindi ba ikaw ang lumapit sa akin? Ako? Hindi ako. Bitawan mo ako! Bitawan! Sa susunod, paglalandi mo, huwag magdamit ba? Paliw ka ba? Huwag kang mapakita pa. Don Joaquin, huwag na mapahirap. Umuwi lang ako para kunin ang mga bagay ni nanay. Mamatay man ako, hindi ako papakasal sa Garcia. Huwag kang magpakasal. Ang mga bagay ni nanay, sunugin ko man, hindi ko ibibigay. Hello? Don Joaquin, gusto mo akong palitan para ikasal sa lalaking may sakit? Mangarap ka na lang. Don Joaquin, pag ayaw niya magpakasal, anong mangyayari kay Sofia? Si Sofia lang, ang anak natin. Huwag mong hayaan, siya mapahama. Ay, Marina, paano ko kayang hayaan si Sofia mapahama? Huwag kang mag-alala. Si Rina naputang inang yan. Pinalaki ko siya. Panahon na para bayaran niya. Kayo. Sino kayo? Tagapagmana ng Reyes. Mateo Reyes. Don Mateo. Pasok po. 3 buwan ang nakalipas. May isang tagapagmana ng Joaquin ang nagligtas kay Don Mateo sa bayan ng hangganan. Saan po siya ngayon? Si Rina ang nabligtas kay Mateo? Hindi pwede. Si Sofia dapat ang makakuha. Si Sofia nasa taas. Tatawagin ko siya.
Nanay, pag sinabi ko to, hindi ba ako mahuhuli? Wala kang katakot-takot. Si Rina ang nagligtas kay Don Mateo. Ang magandang bagay, hindi dapat mapunta sa kanya. Wala na siyang natatandaan na yon. Nandito si nanay. Halika! Magandang araw, Don Mateo. Kayong dalawa ba ang nagligtas sa akin sa bayan ng hangganan? Ako po, 3 buwan na ang nakalipas. Nagligtas ako ng lalaki sa bayan ng hangganan. Hindi ko akalain na ikaw pala, Don Mateo. Sabihin mo, nang gusto mong kapalit. Hindi ko akalain na gwapo si Don Mateo. Putang ina si Rina, napakaswerte niya. Sayang lang, siya ay para sa akin. Sa akin, Sofia Joaquin. Anong kapalit man pwede? Gusto kong magpakasal kay Don Mateo. Walang hiya! Paano mo mapapangasawa si Don Mateo? Don Mateo, huwag po kayong magalit. Palambing po ang anak ko. Mahal na mahal po kayo. Nawala po sa katinuan. Kaya nagsalita ng walang hiya. Walang hiya talaga. Nawala sa katinuan! Nawala sa katinuan! Ngunit tatay, kung ayaw ni Don Mateo akong pakasalan, mapipilitan akong pakasalan si Samuel. Si Samuel Garcia? Hindi niyo po alam, may kasal kami sa Garcia. Si Samuel, walang disiplina. Narinig ko, may sakit na naman siya ng ganong klase. Ang aming prinsesa, pag ang buhay niya masisira na. Ang aking anak. Kuya Mateo, wala akong hinihingi. Gusto ko lang po kayong tulungan ako. Pakitulungan po ako. Pasensya, senyorita. Si Don Mateo ay ayaw ng iba ang humipo sa kanya. Baka dahil nawalan ako ng dugo, walang reaksyon. Bakit ngayon? 3 buwan na ang nakalipas, nagligtas ka ng buhay ko. Ang posisyon ng senyorita ng Reyes, ibibigay ko sa iyo. Totoo po ba? Don Joaquin, ibalik mo ang mga bagay ni nanay. Ate, bakit ka bumalik? Ate, may iba pang tagapagmana ng Joaquin. May isa pang tagapagmana, ang Joaquin? Ate ko po, palagi nasa ibang bansa. Kayong dalawa? Kuya Mateo, kilala niyo ba? Hindi. Ikaw din ba tagapagmana ng Joaquin? 3 buwan na ang nakalipas. Nasaan ka? Wala siya sa bansa. Sigurado akong wala siya sa hangganan. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Rina, sana talaga wala kang maalala. Ano ba pakialam mo? Don Joaquin, balik mo ang mga ari-arian ni nanay. Sa harap ni Don Mateo, walang karapatan kang magpalaki, Tito Joaquin. May iba pa akong lakad. Aalis na ako. Huwag na akong abalahin si Tito Joaquin. Sino ba ang lalaking to? Takot na takot si Don Joaquin. Takot na takot si Don Joaquin. Kuya Mateo, hatid kita. Tatlong buwan nang nakalipas, nung iligtas mo ko sa hangganan, binigyan kita ng bala bilang tanda. Nasaan na yun? Bala? Bala ang regalong pag-ibig. Walang duda, isang huligan. Buong katawan ay kriminal. Itinago ko na. Ang bagay na to, paano dadalhin lagi? Ang bagay na yan, mahalaga sa pamilya Reyes. Huwag mong ipakita sa iba. Dalhin mo sa akin. Kung hindi, Okay. Tagapagmana, totoo bang ikakasal sa si Sofia? parang siya nagligtas sa akin. Ang nagligtas kailangang pakasalan? Anong sinasabi mo? Sabi ko,
Paano ninyo alam na siya ang nagligtas sa inyo? Ikaw ang nag-imbestiga, Senyorita Joaquin Medicina, at nagpunta sa hangganan. Hindi lang siya ang tagapagmana ng Joaquin. Imbestiga ulit doon kung si Sofia ba talaga. Tsaka, imbestigahan din si Rina. Opo. Marina Santos, ano ginagawa mo dito? Marina Santos! Ano ginagawa mo sa kwarto ko? Ang kwarto mo? Katatawanan. Dito ay Joaquin. Ako si Marina, ang may bahay dito. Habang buntis si nanay, sumiping ka sa kanya. May karapatan ka na tawagin tang may bahay? Walang ama? May lakas ka pang tawagin akong kabit? Walang ama? Sino walang ama? Aray, bakit Rina? Gusto ko lang, ayusin ang kwarto mo. Alam kong ayaw mo sa akin. Hindi mo naman kailangan. Sadyang itulak ako. Ako? Joaquin! Marina! Okay ka lang? Walang utang na loob. Sa Joaquin, hindi ka pwedeng mabalabisa. Don Joaquin, huwag kang mag-alala. Sa sandaling mahanap ko ang mga bagay ni nanay, agad akong aalis. Ang nanay mo, ang Joaquin, ako ang nagtayo sa hirap at pawis. Walang kinalaman ng nanay mo. Don Joaquin, magpakabuti ka. Kung hindi dahil kay Lolo na nagtiwala sa'yo at ipinakasal si nanay, paano mabubuo ang Joaquin? Nagtagumpay ako dahil ako ay magaling. Wala silang kinalaman. Bakit? Hindi ka pa umalis? Gusto mo bang ipahila kita palabas? Umalis! Don Joaquin, babalikan ka ng karma! Aray, ate. Aray, bakit? Nagagalit si tatay. Sofia, hindi mo kailangan mapanggap na mabait. Sa ginawa mo pagnanakaw ng thesis, hindi pa tayo tapos. Yung mga medical report, malapit na. Ako maging senyorita ng Reyes. Ang thesis mo ay mapangalan sa akin. Ay biyaya mo. Sofia, ang pagnanakaw, babalikan ka rin? Nanay, narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi ba siya nakalimot? Takot ka ba? Walang ebidensya. Anong mangyayari? Yung bala nung sinabi ni Mateo. Rina, sinabihan ko si kuya na ayusin ang trabaho mo. Nagawa na niya ba? Nandito na ako. Wala naman si kuya mo. Dapat pasalamatan ko siya ng personal. Huwag na. Palaging sumusunod sa amo. Parang lobo, biglang nawawala. Normal lang na hindi mo siya makita. Bakit siya ulit? Mateo, huwag po pumasok. Kahit anong gawin nyo, gawin nyong mabuti siya. Opo, gagawin po namin ang lahat. Tagapagmana, huwag mag-alala. Sa tingin ko, ayaw din ni Tito Ramon na ganyan ka. Sino sa loob? Parang importante. Kumusta na? Mateo? Ang laswan ay lumusot na sa puso. Takot ko. Tagapagmana, kalma! Hanapin si Sofia. Nag-publish siya dati tungkol sa ahas. May paraan siya. Opo. Sofia, ang papel sa akin. Kung makapagpagaling siya, ang baboy ay lumilipad. Ay, sige na, mambuhay din yan. Kung mapahamak pa si Tito dahil kay Sofia, ang
Lason ang lalaki sa loob. Kayang kong tanggalin. Ikaw lang? Ikaw din doktor dito. Oh. Rina, alam mo ba kung sinong nasa loob? Huwag mong binabastos. Marami kaming eksperto. Wala pa rin sigurado. Ikaw na pumasok lang dahil sa koneksyon. Anong paraan mo? Hindi nyo kayang iligtas o ayaw nyo lang? Sinasabi mo bang hindi namin siya ikiligtas? Ang lahat ng paraan ay ginamit na, pero ang lason ay kumalat na sa puso. Kahit ang Diyos, wala ring magagawa. Sabi ko, may paraan, may paraan. Hindi na makahintay. Payagan mo ba akong iligtas siya? Tagapagmana, nandito na si Senyorita Sofia. Bakit sila magkalapit? Kuya Mateo, kailangan mo ako. Maipit ng ahas si Tito. Kung mapapagaling mo siya, susunod ako sa lahat ng gusto mo. Baka hindi ko magawa to. Hindi ba ikaw ang nadyabas ng papel tungkol sa ahas? Hindi mo kaya o ayaw mo lang? Hindi naman. Puro teora lang ang papel. Walang practical na experience. Delikado yan. Ang tawa. Walang clinical na datos nilagay pa sa papel. Umalis ka! Ate, umalis na tayo. Mapapagaling ko siya. Ate, ito ay buhay ng tao. Kahit nag-aral ka ng medisina, wala ka namang diploma. Paano mo sasabihin mapapagaling mo siya? Para nawala ang degree ko. Mas alam mo kaysa sa akin, di ba? Paano ko malalaman? Sapat na. Mapapagaling mo talaga siya. Paano kita pagkakatiwalaan? Kung sasabihin ko na ang datos si Sofia ay galing sa aking klinika, maniniwala ba siya? Ang aking guro ay eksperto dito. Mayroon siyang gamot. Ate, huwag kang magbiro. Kung merong gamot sa impluensya ng Reyes, hindi nila mabibili. Huwag mong ipagpilitan ng sarili mo at ipagwalang bahala ang buhay niya. Wala akong gagawin. Mamamatay lang din siya. Ikaw na lang mo trabaho. Hindi ko gagamot. Patay lang naman siya. Kung kaya mo, ikaw na lang. Nasabi ko na lahat. Maniniwala ka o hindi? Maniniwala ako. Ngunit kung hindi mo siya magamot. Kung hindi ko magamot, gawin mo ang gusto mo. Ngunit kung magamot ko siya, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon. Okay, kailangan mo pera o kapangyarihan. Huwag mag-alala, hindi kita ipapahiya. Sa tamang panahon, malalaman mo na. Sa tingin ko, tako si Don Joaquin kay Mateo. Hayaan siyang tulungan ako, bawiin ang mga ari-arian ni nanay. Kuya Mateo. Pinapayagan kita. Kuya Mateo, hindi mo ba talaga alam na kaya iligtas ni ate? At least, sinubukan niya. Hindi naman ako ayaw. Ang totoo. Huwag nang ipaliwanag! Anton, hatid mo siya. Opo. Rina, hindi kita hahayaan agawin si Kuya Mateo. Ano yan? Masakit yan! Pasensya na. Kumusta na ang pasyente? Huwag kang mag-alala. Okay na siya. Hindi ako nagkakamali. Yakap ni Don Mateo si Dractarina. Siya, bakit biglang nagbago? Bawal pumasok! Don Joaquin, ano yan? Walang utang na loob. May pakialam ka pa? Ano ginawa mo sa ospital? Kung hindi sinabi ni Sofia, hindi ko malalaman. Halos mo nang papatayin si Tito Ramon. Ang sabi ko, ikaw na babaeng to. Gusto mong sirain ng Joaquin. Sasaya ka lang? Don Joaquin, puso mo,
Si Sofia lang ba ang karapat-dapat? Ako si Rina. Sakit lang ng Joaquin. Buti naman alam mo. Okay. Mula ngayon, walang connection na kami. Ano? Wala na tayo. Maganda ang panaginip. Managinip ka na lang. Pinakain kita ng maraming taon. Panahon na nasuklian mo ako. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sumama ka! Saan mo ko dadalhin? Sa? Nakalimutan mo na siguro aking anak kung bakit ako pinabalik. Ipakakasal ako sa Garcia. Magaling. Alam mo na. Halika! Don Joaquin, hindi ko pwedeng gawin yan. Niligtas ko na ang tito ni Mateo. Hindi nila kayo titigilan. Uy! Ikaw lang! Wala kang kakayahan. Kahit may kakayahan, ano naman? Huwag mong kalimutan. Malapit na ako maging biyenan ni Mateo. Subukan mong hulaan. Sasamahan niya ako o sasamahan niya ako? Huwag kang tumayo lang. Sumakay na, senyorita. Si Samuel, naghihintay pa sa motel. Tagapagmana, dinukot si Senyorita Rina. Hindi niyo po siya ililigtas. Sinabi ba niya na iligtas ko siya? Nakita niya ako, pero hindi humingi ng tulong. Ano ang kanyang balak? Si Senyorita Rina ang nagligtas kay Tito. Kung may mangyari sa kanya, at tanungin ni Tito. Bakit ang dami salita ngayon? Aniho. Umalis na. Don Joaquin! Lumino! Bilisan! Masungit si Samuel. Huwag siyang antayin. Maris! Magpakailanman. Don Joaquin! Palalain mo ako! Palalain mo ako, Don Joaquin! Huwag ka nang sumigaw. Binuko na ang buong palapag. Kami lang dalawa kayong gabi. Mas magandang tamasay na lang natin. Huwag kang lumapit! Rina, di ba sabayan ng hangganan? Ginamit ka na ng mga bandido. Bakit ka nagpapakababae dito? Huwag ka nang lumaban. Aalagaan kita. Buong gabi, ikaw na ang babae ni Samuel. Aalagaan kita. Okay ka lang? Halika. Asikaso mo na ang natitira. Opo. Rina. Mateo? Minute? Tulong? Rina. 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 Nung sa hangganan, ikaw ba talagang nagligtas sa akin? Sabihin mong oo. Tutulungan kita. Ako? Hello? Tagapagmana, may balita galing hangganan. Nahanap na ang nagligtas sa'yo dati. Tagapagmana, ang nagpunta sa hangganan ay si Sofia. Walang record na nagpunta si Senyorita Rina. Ang nagligtas sa akin sa hangganan, ikaw ba? Ang iyong mga mata, bakit parang pamilyar sa akin?
Anong... Kahapon gabi. Sa tingin mo, Ako ay nilason. Kung gabi na yon. Sana makalimutan mo na lang ito. Okay lang na makalimutan ko. Paano Garcia? Makakalimutan din ba nila? gumawa tayo ng deal. Rina, tutulungan kita kay Samuel. Magiging babae ko. Gino Reyes, sana huwag mo na akong asarin ng ganyan. Ate ako ng fiancé mo. Bakit? Nagsiselos ka? Mateo! Hindi ako magiging kabit mo! Rina, mapapayag kita. Tagapagmana, ikaw at si Senyorita Rina. Huwag kang makialam. Kumusta si Samuel? Nilinis ko ang sugat niya at itinapon sa tapat ng bahay nila. Nilapitan ko na wala namang panganib. Isundo ng Garcia, huwag sinang makagulo. Oo. Rina? Bakit siya lumabas sa kwarto ni Kuya Mateo? Baka kagabi? Ano? Nasugatan si Samuel at nakakufain? Rina, ipapakit ako sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, pag nilabag mo ang akin. Bigyan ng espesyal na atensyon. Malubha ang kanyang sakit. Ikaw na puta! May lakas kang akitin asawa ko. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon! Nagkasugat ka? Tito Ramon. Walang hiya ka. May kabit ka pa. Kahit sino pa dumating, kailangan nung sagutin ako. Kung hindi, magpapakamatay ako. Walang hiya. Nilalanding yung asawa ko. Tingnan nyo, walang hiya. Sinasabi mong nilalandi ko asawa mo? May ebidensya ka ba? Ebidensya to. Nakita ko to sa bulsa ng asawa. Masasabi mo bang hindi to sa'yo? Parang totoo mong alahas yan ni Dr. Rina. Pinuri ko pa nga yan dati. Oo nga, bumili siya nito sa ibang bansa. Walang ganyan dito sa Pilipinas. Totoo, aking to. Amazingly, she admitted it. Could it be? Did she really seduce someone's husband? Hindi naman siguro. Si Drarina kasi parang hindi ganyan. Hindi mo kilala ang loob. Narinig ko, si Drarina pumasok dito sa backdoor. Walang lisensya dito sa Pilipinas. Baka nga, ginamit niyang mga lalaki. Drarina, kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Totoo, akin to. Ngunit hindi pa matagal, nawala ko na. Sasabihin mo lang na wala? Saan mo sinabi na wala? Naiwan ko ang hikaw sa kwarto ni Mateo. Walang pagkakataon itong babae na makuha yon. Maliban na lang, si Sofia. Walang masabi, no? Kayong dalawa! Habang nag-overtime ako, nilandi mo asawa ko. Taong tulad mo, paano na ding doktor? Sinabi mo habang nagrurunda ako, nilandi ko asawa mo? Oh! Oo nga! Ang huling puntahan ko ay klinika ng kalusugang lalaki.
Kung hindi ka naniniwala, ito ang record. Pwede mong tingnan. Sinabi mo may problema ang asawa mo. Paano ko siya lalandiin? Paano nangyari to? Pinagkaruan mo to! Paano magkakaroon ng problema ang asawa ko? Walang kwenta kang babae! Ipapahiya kita! Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Ano ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mateo, bakit ka narito? Siyempre, para bisitahin si Tito. Ang iyong kamay. Drarina, ayos ka lang? Ayos lang ako. Ikaw ang may sakit. Kailangan nating balutan ng sugat mo. Halika. Walang problema. Malit lang. Maliit man. Pwede lumala. Kailangan linisin ang sugat. Sumunod ka sa akin. Tagapagmana, bakit hindi ka sumunod? Malalal ka. Hindi po. Bakit kayo galit? Ano po kasalanan ko? Tito Ramon, pasensya na po. Ikaw ay nadamay sa gulo. Wala ka naman. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Tito, huwag kang magpasalamat. Ang pagligtas niya ay kapalit ng isang kondisyon. Mateo. Rina, tama ba ako? Tama, Tito Ramon. May layunin ako sa pagligtas. Walang anuman. Sumunod ka na lang kay Mateo. Lumayo ka sa akin. Baka mangyari ulit ito. Ako? Hanggang dito na lang. Buong oras din. Babalik ako para palitan. Pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Lucia! Hindi. Sino ka kay Lucia? Lucia? Kilala niyo ang nanay ko. Nanay, bakit kayo narito? Matagal na tayong hindi nagkita. Lumaki ka na. Kung malalaman ni Lucia, siguradong masaya siya. Tingnan mo. Sa puso ko, parang dati pa rin siya. Tumakas para sa ama mo, ang batang Lucia. Katawa-tawa nga. Ang pamasahe niya, pinahiram niya sa akin ng patago. Tumakas? Tita Teresa, ang nanay at tatay ko, masaya ba sila? Siyempre, para sa tatay mo, nag-away pa sila noon. Ngunit si Don Joaquin at nanay ay... Tita Teresa, nakita mo na po ba ang tatay ko? Ang lalaking yan, masyadong pinoprotektahan ng nanay mo. Hindi man lang ako pinapakita. Nangyari na yan. Huwag na nating balikan. Kung nalalaman ni nanay na nakita tayo, siguradong masaya siya. Hindi lang ako niresbakan ni Dr. Rina. May koneksyon pa pala kay Tita Teresa. Si Rina ang nagligtas sa'yo? Sa loob ng taon, walang babaeng ginusto ni Ramon. Baka siya... Magandang bata. Ngayong nagkita na tayo at niligtas mo si Ramon, ang utang na loob ng pamilya Reyes ay babayaran natin. Ano sa tingin mo kay Ramon? Ha? Tita Teresa, ako hindi... Hindi ako mapapayag. Bakit hindi ka pumapayag? Baka may gusto ka rin kay Rina. Tita Teresa, nagkakamali po kayo. Hindi po ako karapat-dapat kay Tito Ramon. Walang katotohanan. Bagay kayo. Si Tito Ramon, mas matanda lang ang kaunti. Ngunit dahil mas matanda, mas maalaga... Nanay, hindi mo man lang tinanong si Tito. Wala kang pakialam sa kanilang nararamdaman. Ako ang kanyang ate. Ako ang nagpalaki sa kanya. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Pakinggan ninyo, si Rina bilang manugang, ako'y determinado. Kung ikaw ang mag-asawa o si Tito Ramon, kayo na ang bahala. Tita Teresa, hindi pa po ako napaplano magpakasal. Hindi ko sinabing magpakasal ka na. Ngunit, bigyan ninyo ang isa't isa ng pagkakataong magkakilala. Tama ba? Saka pa, ang dalawang lalaki sa pamilya, kahit hindi perpekto, sa buong mundo, walang lalaking makakahambing sa kanila. Sabi mo kay tita, sa dalawa, sino ang mas gusto mo? Kuya Mateo. Nandito na si tita. Hindi man lang sinabi. Paano mawawala ako sa sabi-salo? Bakit nandito ka, ate? Kaya pinagsikapan ni ate iligtas si Tito Ramon.
Para dito lang pala. Hindi mo tinulungan si Tito Ramon dahil ayaw mo o hindi mo kayang tulungan. Kuya Mateo, bakit hindi mo ako tinawag kumain? Senyorita, salusalo ng pamilya ito. Anong katayuan mo at nagdadalawang loob? Sasalo-salo? Ako ang nobya ni Mateo. Bakit siya nakaupo dito? Kuya Mateo, hindi mo pa sinasabi kay tita ang tungkol sa atin. Mateo, anong nangyayari? Nanay, siya ang aking nobya. Walang utak ang pag-aasawa ng Reyes. Kailan ka naging may karapatan na magdesisyon? Niligtas niya ang buhay ko. Sinabi mo walang utak? Bakit? Hindi ka katulad. Lalo na ang iyong ina. Tita Teresa, anak siya ng aking stepmom. Nang namatay si nanay, hindi pa 1 taon, kinasal niya si tatay. Bakit nagustuhan ni Lucia ang ganyan? Siyang pinakamatalino at may mata sa amin. Ano ba talagang nangyari nun? Kung talagang sila ni Don Joaquin ay nagmamahalan, paano naman... Tanya, may kailangan akong imbestigahan. Kuya Mateo, walang driver ako ngayon. Hatid mo ako, please. Kung ganoon, Ramon, hatid mo si Rina. Wag na pong abalayin. Hindi pwede. Hindi ako mapapayag na mag-isa ka. Nanay, tingin ko, hindi pa gumagaling ang braso ni Tito. Hatid ko na si Dr. Lina. May fiancé kang alaga. Ang sugat ko, hindi naman malala. Ako, Salamat, Tito Ramon. Tita, aalis na po ako. Rina, hindi kita hayaan na agawin si Kuya Mateo. Kuya Mateo, gusto ko lang sabihin, yung sinabi mo dati, yung bala, nahanap ko na... Tama. Yung akin nga. Ngayon, pwede mo na paniwalaan na ako ang nagligtas sa'yo? Kailan kita pinabintangan? Oh no, huwag malaman ni Kuya Mateo na alam ko na pinadala niya sa hangganan para imbestigahan ako. Wala naman. Parang kasi, fiancé na kita, pero ayaw mo akong hawakan. Pinangako ko sa'yo. Ang posisyon ng senyorita na Reyes, sa iba pa, huwag mo pangarapin. Paano si ate? Kung hawakan niya, itutulak mo rin ba siya? O baka siya ay espesyal na tao? Sumilens! Ang buhay ko, huwag mong pangasiwaan. Nanginginig lang ako. Yung araw na yon, humingi si ate ng kapalit. Paano kung ang kapalit niya ay ikasan sa'yo at maging asawa mo? Para kay ate, iiwan mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Si ate, iba sa'yo. May lakad pa ako. Na lang ang taxi. Bumaba. Baba na nga. Bakit ang sungit mo? Rina, hindi kita titigilan. Pasok at ipaalam. Kung gusto ni Don Samuel maghigante, ako si Sofia, pwede siyang tulungan. Mateo, nalunod ka ba? Bakit? Hindi ba Tito ang gusto mo? Hindi ko naiintindihan. Mateo, ano ba talaga ang gusto mo? Rina, sinabi ko na. Gusto kitang maging akin. Bakit? Hindi ka ba nasisiyahan kay Sofia? Ganun mo ba ako gustuhin?
Siya ang aking nobya. Ikaw ang babaeng gusto ko. Walang problema sa inyo. Ikaw, manig, nalap! Kahit ipakita akong video nito, wala kang pake. Walang hiya. Rina, ang sinabi ni Mateo, siguradong gagawin. Tagapagmana, bakit mo pinaniwala si Dr. Rina na ikaw ang kumuha ng video? Tama po kayo, tagapagmana. Ang mga matatanda sa sangay ng Reyes, maraming ginawa para sa inyo. Ang mga nangyari ninyo ni Dr. Lina, baka na-record lahat. Gusto nila akong sirain, hindi ganun kadali. Pupuntahan ko na po. Wait, may gamit pa ako dito. Basta makamit ang layunin. Ang proseso, walang pakialam. Kumusta? Satisfied ka ba sa aking pag-aayos? Kahit gawa sa ginto, ang kulungan ng ibon, ano naman? Rina, huwag kang maging suplado. Mateo, huwag mo akong apihin. Kung gusto mo, kuha mo na lang. Huwag kang mag-alala, wala nangyari. At ngayon man, hindi ko gagawin. Ako si Mateo, hindi ko kailangang pilitin ka. Ano? Wala kang ginawa? Huwag kang mag-alala. Hihintayin kita hanggang sa handa ka. Mateo, ano ka ba talaga? Kumusta na ang apartment ni Rina? Napatay na ang mga nagbabantay. Tagapagmana, huwag kang mag-alala. Safe si Dr. Rina. Sa usapin ni Rina, kumusta ang investigasyon? Dr. Rina, namaya pa ang ina niya. Parang hindi siya pinapansin ng Joaquin. Siya ay nagtrabaho para mabuhay. Ilang taon nang nakalipas, ang kanyang thesis ay napatunay ang kopya ni Senyorita Sofia, kaya siya pinatalsik. Nang magtapos, nag-aaral siya sa ibang bansa at naging doktor ng Doctors Without Borders. Kung ganon, sa tingin ko, ang nagligtas sa akin sa bayan ng hangganan, si Rina, tama ba? Opo. Oo nga, may natuklasan din ako. Nang kayo ay nawala ng malay. Ang babaeng nagligtas sa inyo ay nagtanggol sa inyo, nagtagal ang oras at nakarating kami. Sa madaling salita, kung sino ang may peklat, siya ang tunay na nagligtas sa inyo. Napakahalagang hudyat ito. Bakit ngayon mo sinabi? U-turn! Enton! Nasaan siya? Tagapagmana. Bagong balita lang. Si Senyorita Rina, hinatid ang tauhan ni Doña Teresa. Halika, Rina. Kumain ka ng marami? Salamat, tita. Kain din po kayo. Nanay! Sa dinala dito? Anak na to. Lalong walang galang. Naisip ko na. Si Rina, mas mabuti na nasa tabi ko. Para makapag-bonding siya kay Tito. Nanay. Ate, Tata Rina, look what I brought. Ang paborito ni Rina na siopaw ng panaderia ni Tito Ramon? Ikaw talaga. Umupo na at kumain. Umupo at kumain. Mateo, kumain tayo. Tito Ramon, salamat sa kahapon. Kung hindi ko binigay yung bag, wala akong alam na gagawin ni Mateo sa'yo. Wala bang problema sa'yo, Dr. Rina, na manirahan dito ng ilang araw?
Siguro, ayaw mo sa akin. Alam mo naman, Tito, na si Rina ang babaeng gusto ko. Hindi mo naman nagawin, di ba? Huwag kalimutan ang video. Si Rina ay malaya. Dapat may pagpipilian siya. Huwag mong pilitin. Piliting? Sabihin kay Tito, pilitin ba kita? Hindi. Narinig mo ba, Tito? Sabi niya kusang loob. Umalis. Mateo! Tama na ang kalukuhan. Sabi mo lang kanina, kusang loob ka. Nasa bahay si Tita Teresa. Hindi mo ako magagawa ng ano. Huwag mo akalan. Nandiyo, nagigagawa na ka. Ikaw. Kung lagi kang masunurin, mas maganda. Mateo, huwag mo ako ituring na alagang hayop. Anong masama sa pagiging alaga ko? Aalagaan kita. Gusto mo talaga ako? Kung ano yan? Okay. Ikaw at si Sofia ay magwawakas ng... Papayag ako sa'yo. Ang may piklat niya ang tunay na nagligtas sa'yo. Depende sa'yo. May halaga ka. Walang hiya ka. Ngayon walang alaman. Rina, nasa loob ka ba? Palayasin mo si nanay. Kundi, ipapahamak kita. Tita Teresa, nagbabalot ako. Bakit po? Sa susunod na linggo, gusto ko maghanda ng salo-salo para ipadiwang ang buhay ni Lamon. Gusto kitang samahan sa mall para pumili ng gown. Oh, okay po. Mabibihis lang. Okay. Sa ngayon, papalagpasin na kita. Nasa kwarto ni Rina nga si Matmat. Ano ba talaga ang gusto niya? Tito Ramon? Kayo po ba? Nasaan po si tita? Umalis na si ate. Pinapantay niya ako dito para sunduin ka. Tigil! May kailangan? Kirina, ano ba talaga ang nangyayari? Kung gusto mo siya, i-cancel mo na ang kasal kay Sofia. Kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka sa kanya. Baka balang araw, siya na ang tito's wife. Nanay, pwede ba huwag kang mag-matchmaker? Paano ko nagkakamali? Nung bata ka, nung ba naman, naging ganyan si Tito sa babae. Finally, may Rina na. Kung hindi ko ipakilala, ano kung makuha siya ng iba? Hindi siya makakasal. Hindi mo naman siya pakakasalan? Ikaw ba ang masusunod? Totoo nga. Paumanhin, ang mga damit dito hindi pwedeng hawakan. Sino nagsabi na hindi ako bibili? Kayong, alam mo ba kung magkano ang damit dito? Kaya mo bang bilhin? Oo nga, kung hindi kayang bilhin, wag nang sayangin ang oyas ang tindera. Yung gown na to, ibalot mo na. Ako, kukuha na po ako ng resibo. Ako ang unang nagustuhan to. So what? Kung una mong gusto, di mo naman kayang bilhin? Sino nagsabi na hindi ko kayang bilhin? Naalala ko lang, ang bobo ko. Ayun, ay nilalandi na ang tito ni Kuya Mateo. Paano hindi kayang bilhin ang isang gown? Tama, di ba? Sofia, huwag kang makmura. Bakit? Kayang gawin, pero hindi kayang sabihin. Di nakuha si Kuya Mateo. Nilipat ang target kay Tito Ramon. Rina, ang kababaang loob mo ay talagang nakakahangga. May lakas ka bang suntukin ako? Malakas ka bang hampasin ako? Ang sampay na to. Hindi ako nagpapakita ng respeto.
Kahit ako o si Tito Ramon, kami ay iyong matatanda. Ang sampal na to para sa mga sinabi mo. Wala nang maituro ang iyong ina. Ako, bilang iyong kapatid, ang magtuturo sa'yo. Rina, napaliw ka na. Ikaw! Ako ang magiging asawa ni Mateo. Agad ninyong paalisin ang babaeng to. Opo. Sino ang may lakas? Tito Ramon. Nandito na si Tito. Kung tama ang alaala ko, hindi ka pa kasal kay Mateo. Ang pagtawag na tito ay masyadong maaga. Hindi ko kayang tanggapin. Okay ka ba? Pasensya na. Dahil Ramon ay ipinagtatanggol ka. Siyempre naman ay susuportahan kita. Ang gown na to para na lang sa'yo. Isa lang itong ready-made. Kung gusto mo, kunin mo na. May designer sa kabilang side, dadalhin kita. Ano? Pinahiya ninyong nobya ko at aalis na lang? Ano? Pinahiya mo ng nobya ko at aalis ka na lang? Kuya Mateo, kaya na lang. Si Tito Ramon gusto lang ipakita kay Ate Rina. Hindi naman niya sinasadya. Sa akin naman, ayos lang ako. Mateo, ako ang sumuntok kay Sofia. Kung galit ka, sampal mo ako. Paano mo gagawin? Tama na ba? Tita, nandito din po kayo para sa gown? Sanay na ako dito. Papasyal ko po kayo. Senyorita Sofia. Huwag na. Hindi ako sanay maglakad kasama ang hindi kilala. Rina, samahan mo ako mamaya. Opo. Wala na kayong dalawa. Kung may problema, ayusin niyo muna bago kayo bumalik. Kuya Mateo. Anton! Senyorita Sofia. Hindi ako uuwi. Huwag. Tito, sinabi ko na sa'yo, si Rina ang gusto kong babae. Huwag kang makipag-agawan. Mateo, palagi kitang pinagbibigyan. Ngayon, pwede mo ba akong bigyan? Mas maganda ba si Rina, kaya hindi mo siya mapakawalan? Mateo, may fiancé ka. Ano may bibigay mo kay Rina? Siya ay iba. Bago ko malaman ng totoo, hindi ko siya ipagpapalit. Imbestigahan? Pinadududa mo ba na si Rina ang nagligtas sa'yo? Hindi ko alam. Tito, iba ang pakiramdam niya. Paano kung hindi? Ba't ikaw ay pakakasalan si Sofia? At Patunayan ko ito. Bakit mo ako pinapunta dito? Paano kung malaman ni Mateo? Huwag mag-alala. Busy si tagapagmana sa paghahanap ng tagaligtas. Walang panahon sa'yo. Tagalitas? Tagalitas. pinagdududa mo ba na si Rina ang nagligtas sa'yo? Patunayan ko ito. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Sinong nagsabi na siya ang magiging asawa ni Mateo? Tutulungan akong tanggalin si Rina. Ang ibig sabihin, ikaw ay imposter. Sino ang imposter? Ako ang nagligtas kay Mateo. Ako ang magiging asawa niya. Tama ba? Alam mo ang totoo? Ano ang gusto mong gawin ko? Ang record ni Rina ay malinis ninyong tinanggal. Ang fake record mo ay walang butas. Sadly, may isang butas pa. Nanay, yung sinabi ko sa'yo, handa ka na ba? Huwag mag-alala. Ang putang inang to, hindi makakatakas sa akin.
Umalis ka na. Ikaw ang tunay na nobya ni Mateo. Ngayong gabi, walang makakahila sa iyong hiling. Kuya Mateo. Nanay, dito si Sofia. Rina, kumain ka muna. Papanapin kita ni Ramon. Rina, kahit mahal ka ni Doña Teresa, ako ang tunay na senyorita ng Reyes. Matapos ang gabi na to, hindi ka na makakabangon pa. Gusto mo ang mga labi ng iyong ina? Pumunta sa likod. Marina Santos, nasaan ang labi ng aking ina? Labi? Anong labi? Marina Santos, ninakaw mo ako. Ninakaw? So what? Rina, hindi lang ninakaw kita. Gusto kitang mamatay. Marina Santos, dito sa Reyes, paano ka naglakas? Anong hindi ko magawa? Akala mo ako lang ang gusto kang mamatay? Ako at ang iyong ama ay parehong gusto kang mamatay. Dahil ikaw ay malapit ng mamatay, hindi ako matatakot sabihin. Hindi ka anak ni Don Joaquin. Ikaw ay anak ng iyong ina sa lalaking hindi niya asawa. Hindi ako bastardo. Dalinis? Kumusta? Nasaan si Dr. Rina? Nakita ko siya biglang umalis. Ano yan? Nalimutan ko. Kuya Mateo, samahan mo akong magbihis. Tanggalin mo ang peklat niya. Ang natitira, ikaw bahala. Naiintindihan ko. Kuya Mateo, pwede ka bang pumasok para tulungan akong isara to? Naalala mo pa? Niligtas mo ako. Siyempre naalala ko. Gawin mo sa akin ang peklat na katulad ng nasa litrato. Ikaw ay para lang sa akin. Ano? Hala, Kuya Mateo! Oh no! Gising na siya! Anong ginagawa mo? Anesthesia! Sino kayo? Gusto niya, no? Gusto nyo ano? Bitawan mo ako. Pinahamak mo kasi ang taong hindi dapat. Patuloy sa paghahanda. Kung hindi ko kukunin ang 2 bato mo, patawarin mo ako. Doktor na to. Higa! Tigil! Kayo? Sino kayo? Operasyong iligal. Pinabibili ang organo. Maganda ka sa kulungan. Nasaan si Rina? Natutulog pa. Sabi ng doktor, di pa nawawala ang anestesia. Walang ibang problema.
Sige, titingnan ko siya. Kuya Mateo, bakit biglang dinukot si ate ng mga itim? Nagalit ba siya sa iba? Huwag mag-alala. Malalaman din natin. Agapagmana, ang pumasok sa ballroom at didukot si Senyorita Rina na huli na. Anong nangyari? Kahapon nag-aalala ko kay ate. Di ako nakatulog. Medyo sumasakit ulo ko. Hindi nila ako pinapansin. Hello? Nanay, may problem. Nahuli na sila. Huwag mag-alala. Silang lahat ay patay na. Walang sasabihin sila. Rina, maswerte ka ngayon. Magsalita! Hindi pa rin sasabihin? Matigas ang ulo. Kung ganoon, walang kailangang iwan. Opo. Sige! Ako na ang bahala. Matagal nang hindi gumanaw si Tito. Hindi akalain na seryoso siya. Pinakamahusay si Tito sa pag-interrogate. Walang makalabas na may dalang sekreto. Kaya na lang siya. Tara na. Sabi mo, sino ang utos mo? Opo, si Marina Santos. Dispose na. May resulta na ba? Isa pang pagkakataon. Pipiliin mo ba si Rina? Ang sinabi ko, hindi ko pagsisisihan. Mateo, simula ngayon, liligawan ko siya. Hindi ko siya hahayaan masaktan ng siluman. Mateo! Gising ka na. Mateo. Okay ka na? Okay na. Ate, gising ka na. Sofia. Nasaan si Marina? Alam mo naman si nanay, nag-aalala sa'yo. Kahapon, tumawag pa siya para tanungin ang kalagayan mo. Nag-aalala? Ang taong nagbigay sa akin, sa iligan na nag-aalala lang siya kung buhay pa ako. Ay, ate, huwag basta magsalita. Paano kung magkamali si Kuya Mateo? Huwag mo akong tawaging ate. Hindi ko karapat-dapat. Kuya Mateo, si ate ngayon siguro ay sobrang gulat kaya nagsasalita na walang sense. Paano naman si nanay sasaktan siya, di ba? Rina, magpagaling ka. Ang sumaktan sa'yo, hindi papayagan ng Reyes na makaligtas. Kahit na siya. Ang susunod ng biyenan. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Mateo, ano ibig mo sabihin? Bago ka gumaling, huwag kang aalis. Oo nga ate, magpahinga ka na. Alam mo naman, ayaw nating lahat na mangyari ulit ito. Kuya Mateo, ngayong gising na si ate, hayaan na natin siya magpahinga. Nasa bahay si tita, hintayin tayo para sa kasal. Ate, magpagaling ka, uuwi na kami. Kung totoo ang sinabi ko, ikakasal ka pa rin kay Sofia. Oo. Kuya Mateo, tara na! Mamatay ka na, Rina. Senyorita Sofia. Bakit po kayo dito? Nag-aalala lang ako kay ate. Dadaan lang ako para bisitahin siya. Ngayong nakita mo na siya, pwede na po ba kayo umuwi? Siyempre. Oo nga.
Ako, atol inyong presidente. Malapit na ikasal. Anton, tawagin mo na akong Doña ng Reyes. Hello? Tama ka nga. Nandito si Sofia. Kuya, tama ako, di ba? Pinagsamantalaan nila si Rina ng maraming taon. Sinabi ko na nga, sila ang may gawa nito. Kung sabi mo, si Dr. Rina ang nagligtas kita kapag mana. Ang degree ni Sofia, binili lang yan. Pinagnakaw niya rin ang thesis ni Rina. Paano niya maliligtas si tagapagmana? Ano ako masasabi? Sa kabilang banda, wala na siyang maalala. Wala kayong makita na ibang ebidensya. Ang gulag mong tagapagmana, maniwala siya o hindi. Tanya, huwag mo sabihin yan kay tagapagmana. Siya ang iyong amo, hindi sa akin. Wala akong pakialam. Ilang araw na lang uwi na ako. Sa oras na yun, ako mismo ang tutulong kay Rina bawiin ang lahat. Ang batang to... Rina, pagkatapos mo magpahinga, kumusta na ang pakiramdam mo? Tita, mabuti na ako. Masaya ako marinig yan. Rina! Rina! Putang ina mo! Sabihin mo, saan mo dinala si nanay? Sofia, anong ginagawa mo dito? Last night, ninukot si nanay. Siya ang may gawa! Meron ka bang ebidensya na ako ang may gawa? Alamin niyo yan? Ilang araw na lang, sinabi mong nilinang ka ni nanay. Ngayon nangyari to. Sino pa kundi ikaw? Ako? Maniniwala ka rin na ako ang may gawa? Rina, naniniwala ako sa'yo. Hindi siya ang may gawa. Tita, ako ang mapapanggasawa ni Mateo. Siya ang pinaniniwalaan mo. Tiwala lang ako sa ebidensya. Okay? Since you're taking her side, I'll get the evidence. Hunter! Sumunod sa kanya! Opo. Kayo... Sino kayo? Gusto ninyo ano? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw! Ikaw! Umupo ka at uminom ng tsaa. Si Marina Santos. Nasaan siya? Hindi ko naiintindihan. Tito, siya ang magiging biyenan ko. So what? Ano naman sa akin? Ilang araw mo lang kilala si Rina, pero pinaniniwalaan mo siya. Ilang araw mo lang kilala si Sofia. Bakit kailangan mo pakasalan siya? Siya ang nabligtas sa akin. Kung wala siya, patay na ako sa hangganan. Nagligtas din si Rina sa akin. Walang pag-uusapan pa ba? Mateo, Rina ang babae na kailangan kong protektahan. Hindi ko hayaan na saktan siya. Tito! Tito, sinabi ko na! Patawarin mo na ako, Tito! Salamat. Salamat! Patawarin mo na ako! Narinig mo lahat? Marina Santos, ikaw ba talaga ang kumidnap? Sinabi ko na, ako ang gumawa. Ako ang gumawa. Sinabi ko na ako ang gumawa. Ako ang gumawa. Ako ang nag-akusa kay Rina sa klinika. Ako ang nagbenta sa kanya. Natakot ako na baka agawin ang posisyon. Nakalimutan niya lahat. Ulit ko si Sofia. Sa kanyang posisyon. Hindi ko hahayaan na agawin niya. Hindi! Ano? Rina, kung hindi kay Marina, hindi ko malalaman na napakahirap ng buhay mo. Rina, kitang dalhin palayo. Isang mundo na tayo lang dalawa. Tito Ramon, huwag kang magbiro. Tawag ako ni Tita Teresa.
Aalis na ako. Rina, seryoso ako. Rina, magising ka. Huwag mong kalimutan na hindi pa tapos ang usapin. Paano mo mapapahamak si Tito Ramon? Mateo, bitawan mo ako! Mateo, ano ba talagang gusto mo? Ano ba ang sinabi mo kay Tito para tulungan ka niya kahit labag sa loob ko? Kaya ko ba talaga yon? Mahal ka niya. So what? Kaya, mahal mo rin siya. Parang wala kinalaman si Don Mateo dito. Paano naman ako? Mahal mo ba ako? Mateo, matagal na ang laro natin na habulan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sa tingin mo, nilalaro ko lang. Sinabi ko na, ayoko maging kabit. Kung mahal mo talaga ako, i-cancel mo ang kasal mo kay Sofia. Huwag ka nang bumalik mag-abala. Kasakit ba talaga ako sa'yo? Oh, pinakayaw kita. Ang totoo, nagsawa na ako sa laro. Rina, wala kang kwenta. Mateo, huwag na nating makita. Rina, kung ang pagbitaw ko lang ang makapagpapasaya sa'yo. Rina! Sa wakas, nakita na kita. Namiss kita ng husto. Tanya, bakit ka bumalik? Siyempre, ang inatasan mong investigahan, may resulta na. Kung ang ibig mong sabihin na hindi ako anak ni Don Joaquin, alam ko na yan. Alam mo na. Alam mo ba nun, si Don Joaquin at Garcia, pinagnakawan ang negosyo ng lolo mo. Ano? Hindi ba dahil mala sa negosyo? Kaya pinakasalan ni Don Joaquin si tita dahil lang sa malaking kayamanan ng Salcedo. Nung ipinanganak ka ni nanay, hindi niya kayang protektahan ang sarili. Si Don Joaquin, sinamahan si Garcia na pagsamantalahan ang lolo at nanay mo dahil din dito. Rina, kahit hindi ka anak ng Joaquin, ang lahat ng meron sila ngayon dapat ay sa'yo. Ako'y akala ay sa akin nung siya. Ngunit kalain ay plano na pala. Tawagin. Halika, puntahan natin ang Joaquin. Ang lahat ng nawala sa'yo, ibabalik natin. Ah, anak na Swile. May lakas ka pang dumating. Pinadala mo si Marina saan? Don Joaquin, kayong dalawa ni Marina, parehong magnanakaw. Pinamayari niyo ang kayamanan ni nanay ngayon. Oras na para ibalik niyo sa akin. Ang lahat ng ito sa amin ng Joaquin. Ang dala niyang dowry, matagal na naubos. Totoo ba? Paano mo ipaliwanag ito? Paano niyo nakuha ang mga ito? Don Joaquin, kasabot mo ang Garcia para sirain ang Salcedo, paghiwalayin at ibenta. Damit ang kumpanyang pangatlo, nilinis ang pera at naging kapital ng Joaquin. Itong mga ito ang ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Oo? Anong magagawa mo? Sa tingin mo, bakit ko tinanggap ang tutang ina mo? Kung hindi ako, matagal na siyang nalunod sa laway ng iba. Muntis bago kasal at nagtanan pa. Itanong ko, ano ba ang uri ng dalaga ito? Sa tingin ko, puro lang siyang pinaglaruan. Walang hiya! Walang hiya! Ako ang nagpalaki. Sa iyo, putang ina. Dapat ba hindi sa akin ang lahat?
Wala mang bata kung baba! Don Joaquin, anong balak mo? Walang batas sa paningin mo? Sino ka ba? Magtuturo ka sa akin ng batas. Hayaan mong sabihin ko, sa pamilya Joaquin, ako ang batas. Sundin ang batas ng Joaquin. Bit-bitin ang mga kriminal at itali sila. Kung hindi ninyo maibigay, ang lahat ng pekeng dokumento wala sa inyo, makakalabas ng buhay sa pamilya Joaquin. Bitiwan! Sino ang may lakas ng loob? Opo, Tito Ramon. Bakit po kayo narito? Ilang araw kaming hindi nagkita, hindi ko alam na ganito ka Kapanginoon. Tito Ramon, siya ang suwail na anak na si Rina. Hindi lang niya ako sinuway. Sinaktan pa niya ako. Ginawa ko lang. Ang tungkulin ko bilang ama, pinagsabihan ko lang siya. Tito Ramon! Deserve mo ba? Nagnakaw ng ari-arian. Ginulo ang merkado. Tingnan mo, alin ang hindi totoo. Ngayon, sinaktan mo si Rina. Papatayin mo siya. Tagapagbantay. Bitbitin siya. Tito Ramon! Bitbitin sa presinto. Tito Ramon, hindi patas! Rina, matagal na panahon, nagtagumpay ka para kay nanay. Okay ka lang? Buti na lang, bago ako pumunta, tinawagan ko si Tito Ramon. Kaya siya naka-rescue sa'yo. Kumusta, Dina? Ang gwapo ni Tito Ramon, di ba? Mas gwapo pa kay Mateo. Tito Ramon, salamat po. Kapatid mo si Anton? Hindi ba sinabi niya? Pinahanap ko sa kanya ang trabaho mo. Malay mo, hindi niya napansin. Ang magkapatid na Tanya at Anton lumaki sa pamilya Reyes. Magaling mag-aral si Tanya, kaya pinadala sa ibang bansa. Si Anton naman, malakas siya, kaya naiwan kay Mateo para Si Mateo na yan, malinaw panla sa simula bata. Totoo nga, lumaki man, hindi pa rin gumaling. Pinili pa si Sofia, yung ganon. Hindi pwedeng dahil tinanggihan ka dati, ganyan mo siya babastusin. Hanggang ngayon ba? Yuck! Tito Ramon, ito ang kahihiyan ko. Ang malas-malas na pag-usapan. Rina, huwag mo pakinggan sa ngayon kay Mateo. Walang-wala na akong feeling na nararamdaman. Hindi mo kailangan ipaalala. Wala na kaming relasyon. Ingat kayo! Na yung nasa pamamahala ni Rina ang Joaquin, wala nang magagawa si Marina. Palayain mo na siya. Mateo, sobrang maalaga. Sabi na mo. Madoy, loko siya. Kung alam lang. Ano? Wala. Si Marina. Mateo, sigurado ka ba? Nasa akin siya. Isaliksik ang lahat ng ospital. Tingnan kung may pasyente na Marina Santos. Akin lahat! Akin lahat! Akin lahat! Nanay, ano nangyari? Bitawan niyo ako! Sinabi ko na lahat! Sinabi ko na lahat! Sinabi ko na lahat! Anong sinabi mo? Wala akong alam! Huwag niyo akong tanungin! Wala akong alam! Kuya Mateo, anong nangyari kay nanay? Nang mahanap namin siya, nagwawalang katinuan na. Walang masagot. Rina! Rina, siguro siya ang may gawa! Siya ang nagpabaliw kay nanay! Siya ang nagtulak kay tatay! Ako na ang susunod! Kuya Mateo, tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya sasaktan. Paano naman ang mga magulang ko? Walang ebidensya na siya ang may gawa. Tungkol sa tatay mo, deserve niya yon. Ngunit sila ang pinakamalapit sa akin.
Ako ang nagligtas sa'yo. Bakit lagi kang nasa kanya? Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng kumpanyang Joaquin. Ikaw, isa ni tinapon ng pamilya, wanang kwentang anak. Paano mo patatabuhin ng Joaquin? Tama, ang Joaquin, si Pangulong Joaquin ang nagpapatakbo. Kahit magpili ng tagapagmana, dapat ay si Senyorita Sofia ang magpatakbo. Anong karapatan mo? Ang kapital ng Joaquin ay galing sa dote ni nanay. Ang Joaquin ngayon ay malakas at matatag dahil din kay nanay ang pundasyon nito. Sabi niyo, may karapatan ba ako? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat? Rina, wala kang diploma. Drop out ka lang. Walang moral. Nilalandi ang manunggang. Walang puso. Nilinlang ang ama. Paano ka karapat-dapat sa Joaquin? Sa lahat, ang mga papeles na ito ay ginawa ni Rina sa mga nakaraang taon. Pakinggan ninyo ito. Gusto ninyo bang ipamana ang Joaquin sa kanya? Masaya ba kayo sa tagumpay ng Joaquin? Totoo. Ang Joaquin ay kumpanyang medikal. Kung maghahanap ng tagapagmana, mas angkop si Senyorita Sofia na may doktorado sa medisina. At si Senyorita Sofia ay ikakasal sa Reyes. Para sa Joaquin, sa pagunlad nito, ay mas makakatulong. Suporta ako kay Senyorita Sofia na pamunuan ng Joaquin. Suporta ako! Ako rin! Kayo, nakita ninyo? Ako ang dapat pamunuan ng Joaquin. Umalis ka na. Naglalaro lang ba kayo? Kailan naging pangangatwiran lang ang basehan ng tagapagmana ng Joaquin? Pasensya na po. Ang 35% na stock ni Don Joaquin at ang 25% na napanalunan ni Rina ay nailipat na kay Senyorita Lina. Siya ngayon ang may-ari ng 60% ng Joaquin. Siya ang tunay na may-ari. Hindi posible! Kung magsalita ng walang basehan, hindi ka naman talaga anak ng amang yon. Paano kanya ibibigay ang mga stock? Tama. Hindi ako anak ni Don Joaquin. Sa wakas, umamin ka. Wala kang karapatan, mana sa Joaquin. Ako ang nagpautang ng kumpanyang Joaquin, illegally si Don Joaquin, kasama ang Garcia, nilason ang kumpanyang Salcedo, at ngayon ay nahatulan. Ang lahat ng kanyang stock ay naging utang at nakuha ko na. Hindi posible. Ang pirma ni Don Joaquin nakasulat dito. Ano pa ang hindi mo maniniwala? Bakit tahimik kayo? Okay. Abangan ninyo. Sa oras na ikasal ako, walang makakatakas sa inyo. Mayroon pa bang iba? Susunod sa Direktora Rina. Ang sarap ng pakiramdam. Rina, hindi mo nakita si Sofia ang mukha niya. Ang katawa-tawa. Nanay, ang lahat ng nawala, pabawiin ko para sa'yo. Rina, ngayon, nasa iyo na ang kumpanya. Anong susunod? Balak mo bang hanapin ang iyong tunay na ama? Dahil noon, siya ang napabayaan kami. Walang dahilan para kilalanin siya. Ang pinakamahalaga ngayon, hanapin ang mga pag-aari ni nanay. Kung mahanap ko, matatapos na ang lahat. May hinala ka. Nung i-raid ang Joaquin, wala akong nakitang ari-arian ni nanay. Sa tingin ko, para lapitan ng Garcia, ibinigay ni Don Joaquin. Mateo, ano to? Bitawan mo ako! Mateo, may sakit ka ba? Pinabayaan mo si Sofia. Bakit ulit naghahanap ng gulo kay Rina? Tanya. Anton. Kuya, ano to? Tutulungan mo na naman si Mateo. Mateo, sinabi mong hindi na ako hahabutin. Ngunit, hindi ko sinabing ipapabayaan ang buhay mo. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Bakit kailangan pa sa Garcia? Ang mga labi ng nanay ko ay malamang nasa Garcia. Kailangan ko pumunta.
Rina, nasagatan mo si Samuel. Nilantad mo si Don Joaquin. Pupunta ka lang sa bitag... Personal ko to. Huwag ka na mag-alala, Don Mateo. Huminto! Ano? May sakit si nanay. Ako na pupunta. Sumakay. May sakit si nanay. Tita Teresa, ayos ka lang ba? Buti at dumating ka. Buti na lang si Tita Teresa. Laging nag-aalaga sa'yo. Okay lang ako, sakit lang. Kanina si Senyorita Sofia, binigyan ako gamot. Kamo. Anong ininom mo kay Tita Teresa? Hindi mo rin maiintindihan. Huwag mong kalimutan. Ako ay isang doktor. Rina, may problema ba? Kanina lang kinabahan ako. Binigyan niya ako ng gamot para makatulog. Okay lang naman siguro? Tita Teresa, hindi ko alam kung ano epekto nito. Ngunit, kailangan natin pumunta sa ospital para mapatingin. Hey, Rina! Huwag ka na makagulo. Okay na si Tita. Hayaan mo siyang magpahinga. Hindi mo dapat ipagpilitan na mas magaling ka sa kalusugan ni Tita. Huwag ka na magsalita. Tita Teresa, hang in there. Papadala na kita sa ospital. Huwag ka na makagulo. Hayaan mo siyang magpahinga. Kitang-kita na siyang hindi okay. Mateo, maniwala ka. Padalhan ng sasakyan si Tita Teresa bago huli na. Kuya Mateo, maniwala ka. Mapapahamak ba ako kay Tita? Nanay! Tita Teresa! Pasensya na, Kuya Mateo. Hindi ko rin alam na magiging ganito. Hindi mo alam? Umiinom si Tita Teresa ng gamot para sa puso. May pareho silang sangkap. Labis na vermilion ay nakakalason. Hindi mo alam ang simpleng kaalaman na to? Hindi ko alam. Kumusta si nanay? Buti na lang nakaabot kayo. Walang malaking pinsala. Mahina ang katawan niya. Kadalasan sa pag-inom ng gamot, kailangan mag-ingat. Walang alam ang pamilya niya. Kami ang nagkamali. Ngayon, paano? Parinsyang walang malay. Magpapahinga lang ng ilang araw. Salamat. Kuya Mateo? Umalis! Huwag ka mapakita pa! Rina, may iba akong gagawin. Sa mga araw na to, sa'yo na si nanay. Huwag mag-alala. Tagapagmana, ang ginawa ni Sofia ay nakita mo. Sigurado ka ba na siya ang nagligtas sa'yo? Siya ba talaga? Limitado ang kakayahan ni Sofia. Alam ko rin. Sa bayan ng hangganan, sugad lang ang natamo ko. Baka sa pagligtas niya, ay baka lang coincidence. Kung may ebidensya ko na si Dr. Rina ang nagligtas sa'yo, Ano? nang bumalik si Tanya, may ibang balita siya. Third cup of coffee na to. Kailan mo ba sasabihin? Bakit nagmamadali? Baka 3 kape lang, ubusin ang pera ni Don Mateo. Takot lang ako na. Bago mo sabihin ng totoo, bigla ka nang mamatay. Kung ganun, deserve mo yan. Ikaw ang bulag. Manatiling bulag habang Tanya, may limitasyon ang pasensya ko. May ebidensya ka ba na si Rina ang nagligtas sa akin? Sinong nagsabi may ebidensya ako? Walang kwenta. Ngunit, ako mismo ang kumuha sa kanya sa ibang bansa. Nasugatan ang likod niya at naipit ng ahas. 1 buwan siyang walang malay bago siya na-save ng kanyang mentor. Sabi mo, ebidensya ba to? Agad mong iimbestigahan. Sa likod ni Sofia, kung may sugat na naiwan, may record siya sa ospital. Sofia, sana totoo ang lahat. Kung hindi, ang kapalit ng pagsinungaling ay hindi mo kayang tanggapin. Yung nagbantay dito na babae, nasaan? Parang kanina, sumagot ang tawag, umalis. Labas ang lahat ng CCTV sa paligid ng ospital. Kailangan ko malaman ngayon kung nasaan si Rina.
Sige na, Samuel. Walang kwenta ang galit mo. Mas mabuting patayin na ang putang to para walang gulo. Si putang to ang dahilan kung bakit hindi ako makalabasan. Kaya mo, Tishen. May sakit ka naman na ganyan. Wala nang Siya ang patayin mo na. Kung malaman ng Reyes, walang ligtas sa atin. Sofia, huwag mong isiping. Ikaw na ang senyorita para ipahiya ako. Huwag mong nasa akin ang lahat ng ebidensya na ikaw ay nagpanggap na si Rina. Samuel, galit ka pa dahil sa biro? Gusto mo ba? Pa-rape ko siya sa mga tauhan ko para maging buhay na bangkay siya. Alis na ako. Kayo na lang. Sige, enjoy! Mateo! Isang oras na nakalipas, na-text si Rina na kausapin siya ng Garcia. Ngayon, hindi ko na siya makontak. May nangyari sa kanya. Tanya, kalma ka lang. Nalaman na namin. Si Samuel ang may gawa. Kinidnap si Dr. Rina at dinala sa isang bodega. Isa na ako! Anton, bantayan mo si Tanya. Huwag mong hayaang magulo. Kuya, ang ganda ng babae na to. Mapapasa amin lang? Bakit? Hindi pwede? Pwede. Salamat, kuya. Kung sino muna. O kaya. Sabay na. Itigil nyo! Takot ka na ngayon? Sinabihan na kita, huwag pumunta dito. Pinilit mong magpakatapang. Kung huli ako ng kaunti, alam mo ba mangyayari? Mateo, ingat! Ikaw lang? Hindi mo ko masasaktan. Toto? Ingat! Magligtas ng dalaga. Maghatid sa impyerno bilang mag-asawa. Mateo. Mateo. Gising. Sumiyas. Hindi pwede. Kung magpatuloy ito, kahit hindi masunog ni Samuel, mamatay siya sa pagdugo. Ang dami mong dugo na wala. Huwag matulog. Huwag matulog. Kung matulog ka, hindi ka na magising. Ikaw naman. May sasabihin ka ba sa akin? Bakit kailangan mong pakasalan si Sofia? Bakit? Nagsiselos ka? Kinainisan ko siya. Kung pakasalan mo siya, iiwasan din kita. Eddie, hindi ko siya pakasalan, ikaw. Pupunta ka ba sa akin? Hindi mo pa sinasagot. Bakit siya lang? Siyang naligtas sa akin sa hangganan. Sofia, bang nagsabi na siya ang nagligtas sa'yo? Pinatrace ko kay Anton. Sabi, anak no, tinanong kita, pero itinanggi mo. Mateo, kung tayo dalawa ay makaligtas, may sasabihin ako sa'yo. Mas mahalaga na makatakas muna. Huwag muna sabihin kay Mateo na ako ang nagligtas sa kanya sa hangganan. Alam mong delikado. Bakit ka pa lumapit sa Garcia? Mateo, hindi lahat katulad mo na makakuha ng lahat ng gusto. Ako lang ang kamag-anak ni nanay. Kung hindi ko ipaglaban siya, walang tutulong sa kanya. Tapos ka na? Hindi ko kalain ng Don Mateo Reyes
para sa isang pinabayaan ay magkakaganito. Samuel, hinto ka na. Kung hindi, hindi mo kayang panindigan. Konsekwensya? Akala mo takot ako. Ngayon, papatayin ko kayong lahat. Tito Ramon! Bitayin siya. Mateo! Rina, gising ka na. Tito Ramon? Ikaw ang nagligtas sa akin. Mateo? Nasaan si Mateo? Wala nang problema si Mateo. Nalulugmok lang siya. Wala na siyang problema ngayon. Hindi. Rina, nung nasa bodega ka, takot na takot ako na baka hindi ka magising. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba? Ang pag-ibig hindi mapipilit. Alam ko, si Mateo ang gusto mo. Ngunit si Mateo ay pakakasalan si Sofia. Tayo lumabas ng bansa. Malayo sa lahat. Bigyan natin ng isa't isa ng panahon. Pwede ba? Sakayan ako. Tita Teresa? Rina, ang sinabi ni Tito Ramon, naririnig ko lahat. Tama siya. Suportado ka ni Tita. Sa panahang ikaw ay nakikipaglaro kay Mateo, palaging nasa panganib. Sa pagkakataong ito, muntik ka nang mamatay. Si Mateo, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Marahil ako at si Mateo, walang pagkakataon. Mapapahirap lang. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang tungkol sa bayan ng hangganan. Mas mabuting wag na lang. Kuya Mateo, gising ka na? Nasaan si Rina? Rina, sa mga nakaraang araw, hindi man lang dumalaw. Gaano katagal akong tulog? 1 linggo ka ng tulog? Ang tagal pala. Humiga ka na. Lang madali. Walang problema. Langgas lang. Langgas lang? Marami kang dugong nawala. Buti na lang hindi life-threatening. Kung hindi, paano ako? Nanay, hindi na mauulit. Rina, hahanapin ko siya. Ha? Hahanapin mo pa rin siya? Mag-abroad na siya kasama si Tito Ramon. Hindi pwede. Walang imposible. Umalis muna kayo. Huwag mo akalain may gusto siya sa'yo. Kami ang ikakasal. Mag-abroad ka na. Huwag nang bumalik. Ikaw ba may pakialam? Sofia, nagtataka talaga ako. Sa buhay mo, may hindi ka bang ninakaw? Umalis ka na. Hey. Buti na lang nakaligtas ka. Bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Bago gumaling, ingatan mo sarili. Huwag dagdagan ang gawain namin. Nasugatan ako para ligtas ka. Hindi ka man ang dumalaw. Pinapabayaan mo pa ako. Bakit? Walang masabi. Mateo, nandito ako para magpaalam. Rina, ano ibig mo sabihin? Literal na, ibig sabihin. Pilit lang akong umalis ni Don Joaquin. Ngayon, nahuli na siya. Dapat na akong umalis. Ang mga ari-ari ng nanay mo, hindi mo nagustuhan? Tanya na bahala maghanap. Ginawa ni Samuel ito. Siguradong babagsak ang Garcia. Ang mga ari-arian ng nanay ko. Siguradong... Paano naman ako? Ikaw. Hindi ba ikakasal ka na? Ano naman sa akin? Rina! Totoo bang bobo ka? O nagpapabobo lang? Mateo, dapat mong pakasalan ang nagligtas sa'yo sa hangganan. Kung sa tingin mo, si Sofia,
Sana manatili kang matatag. Sa usapang yun. Saka na, Mateo. Tapos na ang lahat. Nandito ako para sabihin na alis ako kasama si Tito Ramon. Tagapagmana. Kumusta ang investigasyon sa Garcia? Ang ebidensya ng Garcia ay binigay ko na sa huskado. Malapit na matulan. Nasaan ang gusto ko? Garcia at Joaquin lagi nagkakampihan. Sa tingin ko, ang judge na ito may kinalaman sa pinagmulan ni Dr. Rina. Malapit ng ating gabi. Pumunta tayo sa airport. Hello? Rina, kung gusto mong Jade ng iyong ina, punta ka sa ospital. Naghihintay ako. Hello? Kinuha ni Mateo ang jade ni nanay. Kailangan kong hanapin siya. Pasensya na. Rina, hindi mo ba kayang iwan ng Jade o si Mateo? Mateo, nasaan ang mga labi ng nanay ko? Rina, binuhay kita sa panganim. Hindi mo ako dapat tratuhin ng ganyan. Mateo, ayoko makipag-away. Nasaan ang labi ng nanay ko? Bakit? Gusto mo ang labi? Para tumakas kay Tito. Rina, kailangan mong tanungin ako. Mateo, dahil alam mo na sa hangganan, si Sofia ang nagligtas sa'yo. Siya rin ang mapapangasawa mo. Bakit hindi mo ako bitawan? Rina, iniimbestigahan ko pang bagay na ito. Pahintudutan mo akong magkaroon ng panahon. Kuya Mateo, bakit hindi mo pa rin ako paniwalaan? Gusto ko lang mapangasawa ka. Putang ina, Sofia. Lakas mong gumawa ng mga panloloko. Tagapagmana, nahanap ito sa Garcia. Si Samuel at Sofia ang nag-usap. May sapat na ebidensya. Patunay na sila ay nagkasundo at kinidnap si Dr. Rina at balak silang pumatay. Dalhin si Sofia dito. Ako, ang senyorita ng Reyes! Oh, Kuya Mateo, tingnan mo ang tauhan mo. Paano nila ako tratuhin? Napilayan ako. Ano to? Senyorita? Sofia, sa tingin mo ba ang isang imposter ay karapat-dapat maging asawa ko? Ano ang impostor? Kuya Mateo, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. May maling pagkakaintindi lang tayo. Patay na patay ka na, nadadayanan ka pa! Sofia, huwag mong isipin na malapit ka na maging senyorita ng Reyes. Huwag mong kalimutan, nasa akin ang lahat ng ebidensya na ikaw ay nagpanggap bilang Rina. May sasabihin ka ba? Hindi ganyan. Kuya Mateo, pakikinggan mo ako. Si Samuel ang salot na yan. Pinasama niya ako para silain si Ate Rina. Ngunit ayaw ko. Tapos, nilaglagan niya ako. Pinaglaruan niya ang ebidensya. Ako, Kuya Mateo, kahit hindi mo ako paniwalaan, maniwala ka man lang sa peklat sa likod ko. Peklat para iligtas ako. Tama? Peklat para sa akin. Bakit sa buong Maynila, walang record ng iyong paggamot? Kundi, ilang buwan lang ang nakalipas, may record ka sa iligan na doktor. Tahe. Fake ang peklat mo sa likod! Tauhan! Isugo si Sofia sa pulisya. Panusahan siya sa kanyang kasalanan! Hindi to totoo! Kuya Mateo, hindi to totoo! Kuya Mateo, maniwala ka! Bakit ka nandito? Rina, pasensya na. Maling ang posisyon ko. Hindi lang ako nagkamali ng pagtingin, kundi pati ang aking tagapagligtas. Takot akong harapin ang loob ko at ang katotohanan na mahal kita. Rina, pasensya na. Alam mo na lahat. Pasensya na. Pinaghintay kita. Rina,
Nagpapahiya ka ba? Pwede pa ba ako manligaw? Sa huli, talunin pa rin ako. Hello? Tagapagmana, nakatakas si Sofia sa mga tauhan natin. Ano nangyari? Nakatakas si Sofia at tinakaw ang pag-aari ng Mina. Ano? Marami kayong tao, pero hindi niyo mapigilan ang isang babae. Hanapin niyo! Kung hindi niyo mahanap, umalis kayo! Ama! Matagal na panahon, sa wakas, nakita! Ikaw ba talaga ang anak niya at ko? Opo. Walang pagkakamali. Binigay ko sa kanya ito. Anak, anong pangalan mo? Ako si Sofia. Sofia Joaquin. Sofia! Yaya Ramos! Dalhin si Sofia at palitan ng damit! Gusto kong ipakilala ang aking anak na babae. Hama. Rina, talunin ka rin. Wala pa ring balita kay Sofia. Hello? Rina, may balita ako tungkol sa jade ni Tita. Ang jade na ito ay nakita ko kay Don Enrique parehong-pareho. Tsaka, biglang inanunsyo ng pamilya Enrique na natagpuan na ang nawawalang anak. Rina, may masamang balak dito. Okay, got it. Parang may koneksyon ng aking pagkatao sa Enrique. At si Sofia ang nauna. Tara, puntahan natin ang pamilya Enrique. Bakit kayo nandito? Siyempre, para sirain ang pangarap mong maging mayaman. Bitawan mo ako! Sa bahay ko to! Walang kalapatan tayong magulo! Umalis kayo! Sofia, ibalik mo ang aking jade pendant. Bitawan mo ako! Ibalik mo to. Sinong nag-aaway dito? Ama, pinagsasamantalahan nila ako. Gusto nila nga gawin ang jade pendant ko. Impossible! Paano siya magiging anak niyo? Sino ka? Bakit mo pinagdadamot na anak ko si Sofia? Ako, siya ang aking ate sa pamilya Joaquin. Pinapahirapan niya ako simula nang lumaki. Pinag-agaw pa niya ang aking nobyo. Ngayon, agawin pa niya ang jade pendant ni nanay. Ama, kailangan mong ipantanggol ako at pagalitan sila. Sofia, binabaliktad mo ang katotohanan. Walang, hiya ka ba talaga? Sofia, nangyari? Ama, huwag kang maloko sa kanya. Simula pa nung bata, sinungaling at mapagmataas na siya. Di ko alam kailan ninakaw ang jade ko at kinunan pa ng litrato. Maniwala ka sa akin? Sofia, sinungaling ka. Ikaw ang mapagmataas, di ba? Mateo, ano ang karapatan mong husgahan ako? Nung sa hangganan, buong buhay kong niligtas ka. Ikaw naman, iniwan mo ako para kay ate. Ngayon, kasama mo pa siya para saktan ako. Ama, ayoko na siyang makita pa. Wait! Don Enrique, pakiusap, bigyan niyo po ako at si Sofia ng pagkakataong harapin kami. Kung ako ang nagsinungaling, hinding-hindi na ako papasok sa pamilya Enrique. Tiwala kayo sa akin. Ang batang ito ang katigasan ng ulo kasing tibay ni Lucia. Okay. Anong pagkakataon? Sofia, dahil sinasabi mong anak ka ng Enrique, tanong ko lang, ang inyong tunay na ina, si Lucia, ano ang nasa likod ng baywang niya? Si Lucia Salcedo. Meron siyang buntot ng buwan na birthmark. Sinasabi pa na simbolo ng swerte. Yuck! Hindi siya karapat-dapat.
Siyempre, alam ko. Sa likod ng baywang ni nanay, may buntot ng buwan na birthmark. Sinasabi pa ni nanay na simbolo ng swerte. Paano? Wala ka nang masabi, di ba? Kumusta? Walang masabi, no? Tama. Sa likod ng nanay, mayroon talaga markang hugis buwan. Ngunit hindi yun birthmark. Scar yun, matapos siya maaksidente dati. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Sa tingin ko, ikaw ang nagsisinungaling. Si Lucia ang nagligtas sa akin at nagkaroon ng peklat. Siya ay napakagandang babae. Totoo pala na ikaw ang anak ko. Pinapagalitan mo ba ako dahil hindi kita nakilala? Rina, patawad. Nitaw na ang nakalipas. Wala na akong ama. Hindi ko na kailangan. Huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Sofia, ibalik mo na ang jade pendant. Tatay! Tatay! Siyambeke, tatay! Sino ang tatay mo? Pantay! Palayasin siya! Ginagawa niyo! Bitawan ako! Rina, hindi kita mapapatawad! Ngayon ko lang napansin, ang mukha niya kay Lucia talagang magkamukha. Noong una, patawad sa inyo mag-ina. Masyado akong duwag sa puwersa ng Enrique. Ngayon, muli ako nagkamali, Rina. Lahat ng kasalanan ko. Mapapatawad mo ba ako? Linaw na linaw ko na sinabi. Ginong Enrique. Tito Enrique, huwag po kayo. Ako na po ang alagaan si Rina para mabawi ko ang pag-ibig na nawala. Opo. Halika. Rina, nung una kitang nakilala, hindi kita naintindihan. Kaya tayo nagkalayo. Patawad. Matagal na pong iniintay. At ang aking pangako, naalagaan ka. Pakasal ka sa akin? Bakit narito siya? Alam ko matapang ka pero mabait. Sa isang taon, lagi mo siyang sinusundan. Manatili ka muna. Kain tayo. Tatay, nanay. Opo,